Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit pinalawig na ngayong holiday ang pamamahagi, bigo pa rin makakuha ng ilang tricycle driver sa Metro Manila ang 5,000 pisong ayuda. May isang kinamatayan na lamang ang ayuda dahil nasa ospital at hindi personal na nakapunta para makuha ito. Ang paliwanag dyan ng DSWD sa pagtutok ni Ian Cruz. Sobrang bigat, sir. Lalo na ngayon nandiyan si Papa. Hindi niya man lang naramdaman or nakuha yung... Ganoon na lang ang hinagpis ni Shekina sa pagpanaw ng amang si Jimmy Gariga kahapon. Hindi na niya nakuha ang inaasahang ayuda, gayong 3 dekada na siyang namamasada ng tricycle bilang kasapi ng Batasan Tricycle Operators and Drivers Association sa Quezon City at nasa listahan naman ng benepisyaryo. Ang anak na si Shekina ang pumila para sa kanya simula noong Martes. Dahil Marso 2 pa siya labas-masok ng ospital at naka-nasogastric tube pa nga. Yung time po na yon, sabi ko, Pa, may ayuda ka. Sabi ko, kaya mo mag-sign? Nag-sign po siya for authorization. Kahit hindi niya po kaya, hindi niya magalaw. Pinilit niya po. Sa kabila niyan at nang bitbit niyang medical certificate ng ama mula sa ospital, hindi anya maiabot sa kanya ang ayuda para sa ama. Nagturo-turo na po kung sino pong pwedeng kakausap sa akin. Dahil nga po, si Papa ang nasa master list pero ako po yung mag-sign. Bawal daw po yun. Okay lang naman po kahit di nakuha ni Papa yung payout. Pero sana po sa susunod, maging case-to-case basis. Nalulungkot kami sa pangyayari. Hindi ko alam tong particular case na to, but we'll look into it on how else we can improve the system. Gayunman, ayon sa Social Welfare Department, dapat maunawaang hindi talaga pinapayagang maiabot ang ayuda sa kinatawan lang para maiwasan na mapunta sa iba ang para sa totoong benepisyaryo. Kawawa rin naman yung tao namin dahil in the sense na pagka nagkamali siya, let's say may tinanggap siyang authorization because pinakita to, pero in the end nag-claim yung tao. Ang mananagot sa liability na yon yung paymaster. Ang mga nagkasakit o may ibang makatwirang dahilan naman, maaari pa ring makakuha ng ayuda sa itatakdang panahon. Hindi naman ibig sabihin hindi ibibigay sa kanya. Mag-schedule kami ng multiple special payouts. Pinuntahan na ng DSWD ang burol ni Mang Jimmy para makuha ang mga requirement para sa burial assistance. Dagdag nito, nabigyan siya ng medical assistance noong nasa ospital pa. Hanggang kanina ay may mga tricycle driver pa ring hindi nakatanggap ng ayuda dahil wala sa listahan na inaayos pa ng City Hall. Ako po, wala pa po hanggang ngayon, 4 na araw na po eh. Ang sabi nila, wala po kami sa master list. O anong makukuha namin? Nag-aantay kami ng sawala, mukha na kami kawawa. So magsasabit uli kami ng listahan sa DSWD. So inaayos na namin to, yung mga listahan mag-open uli. Kukunin uli namin sa mga presidente ng TODA kung sino pa sa mga miyembro nila ang hindi pa nakakatanggap. Sa payout center naman sa 8th Avenue, Caloocan, hindi na ganoon karami ang kumukuha ng ayuda. Naging maayos naman ang distribusyon ng ayuda sa Marikina City. Nag-aantay pa rin naman po kami dito, lalong-lalo sa DSWD hanggang 5 o'clock para kung sino pa po yung pwedeng makapunta para mag-claim. Meron pong master list kaming pinopost bago po kami mag-start ng payout. Simula Martes naman, ang pamimigay ng ayuda sa mga driver ng jeepney, TNVS at service delivery. Sa March 28 naman ang payout sa mga motorcycle taxi driver. Ayon sa DSWD, pagdating sa mga city bus drivers at mga driver ng regular na mga taxi, ang DOTR na raw ang bahala sa kanilang ayuda dahil manageable naman daw ang kanilang bilang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.